Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na As Soon the Darkness. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang eksena sa pagpapakita sa isang babae na bihag sa isang lugar. Makikitang nagmamakaawa itong makalaya, wala ding pagkakakilanlan sa babae at kung sino ang may hawak dito. Lumipat ang eksena sa pagpapakita sa dalawang babaeng turista, sina Stephanie at Ellie, na nagbibisikleta sa teritoryo ng Argentina. Halos isang linggo nang nagbabakasyon ang dalawa at nagpasya na silang bumalik sa kanilang bansa sa susunod na araw. Bago umalis, plano ng dalawa na mag-overnight sa isang liblib na nayon. Maya-maya'y napansin nila ang isang leaflet sa dingding na nagbibigay impormasyon tungkol sa pagkawala ng isang babaeng nagngangalang Camila. Ang nayon ay malapit sa tubig na bumubuo sa hangganan sa pagitan ng Argentina at Paraguay. Sa mismong boundary ng dalawang lugar ay maraming mga kwento tungkol sa mga kababaihan na misteryosong nawawala at hindi na muling natagpuan. Samantala, nagpasya sina Stephanie at Ellie na manatili sa isang simpleng hotel na komportable at hindi masyadong mahal ang bayad, kaya sa Sogo Hotel sila nag-check-in. Pumasok silang dalawa sa kwarto at nag-ayos ng sarili, dahil huling gabi na nila sa bansa. Nagpasya ang dalawa na magsaya sa isang bar sa hindi kalayuan mula sa hotel. Inaya ni Ellie si Stephanie na uminom sila ng emperador, ngunit ang gusto ni Stephanie ay gin pomelo. Makikita si Ellie na nag-e-enjoy sa atmosphere ng bar, samantalang si Stephanie ay hindi komportable dahil hindi niya gusto ang lugar na maraming tao. Sinabi ni Ellie sa kanya na makihalubilo siya sa ibang tao at makipagkwentuhan sa isang lalaki na kadarating lang sa bar. Si Ellie naman ay interesado sa isang lalaking kulot. Ang pangalan nito ay Chucho na umaaligid sa kanila simula nang dumating sila sa bar. Hindi nagtagal ay nagkakilala na sina Ellie at Chucho, at ilang sandali pa ay naging mas matindi ang kanilang pagiging close. Samantalang si Stephanie ay inis na inis sa ginawa ng kaibigan. Wala naman siyang magawa dahil mahiyain siya at hindi ugaling lumapit sa isang lalaki, hindi katulad ni Ellie na makati ang pempem. Kaya't masusi na lamang niyang pinagmasdan ang kapaligiran. Natuon ang atensyon niya sa lalaking kakapasok lang sa bar at tila ayaw nitong paistorbo at gusto na lamang mapag-isa. Gayunpaman, hindi nagtagal, pagkatapos na pagmasdan ni Stephanie ang misteryosong lalaki, biglang nawala si Ellie kasama si Chucho. Nag-worry si Stephanie at siya ay nagmamadaling lumabas upang hanapin si Ellie, at nalungkot siya nang makita si Ellie na nagtitiktok na pala kasama si Chucho. Nakaramdam ng sobrang inis si Stephanie kaya't naisipan na lamang niyang bumalik sa Sogo Hotel at matulog. Pero bago iyon, binalaan niya si Ellie na bumalik agad sa hotel dahil kailangan nilang umalis ng maaga kinabukasan. Nakatulog agad si Stephanie pagkabalik niya sa kanyang hotel room, ngunit nagising siya nang tumunog ang alarm clock ng 3:00 ng umaga at si Ellie ay wala pa rin ang inayupak, kaya't nagmamadaling pinuntahan niya ito sa bar. Natagpuan niya si Ellie sa parehong lugar. Agad niyang kinuha si Ellie pabalik sa hotel na kasama pa rin si Chuchu ng mga sandaling iyon. Sa tindi ng inis ni Chuchu dahil nabitin sa pagtitiktok, kaya hinabol niya ang dalawang babae hanggang sa kanilang silid sa hotel. Galit na kinalampag ni Chuchu ang pinto ng kanilang kwarto, pero hindi rin ito nagtagal dahil may lalaking lumapit kay Chuchu at itinaboy siya nito. Sumilip si Stephanie sa kurtina, at napagtanto niya na ang misteryosong lalaking nakita niya sa bar kanina ay iisa pala ang hotel na tinutuluyan nila, at ito rin ang nagpaalis kay Chuchu. Dahil sa hindi magandang nangyari sa gabing iyon, sina Stephanie at Ellie ay tinanghali ng gising at naiwan sila ng boss na minsan lang dumating sa isang araw. Sinubukan nilang habulin ang boss sa pamamagitan ng bisikleta, ngunit mabilis ang takbo nito kung kaya't hindi nila ito naabutan. Dahil na-miss nila ang bus, maghihintay na lamang sila muli hanggang kinabukasan. Samantala, nagpasya silang magbisikleta sa isang malapit na waterfalls, para makapag-relax at mag-enjoy sa huling araw ng kanilang bakasyon. Mapapansin naman na walang ibang tao ang naroon maliban sa kanilang dalawa. Dahil medyo malungkot sila kaya pinili nilang mag-sunbathe na lang sa tabi ng ilog. Habang nagbibilad sa init ng araw, nagsalita si Ellie tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Nasaktan naman si Stephanie sa mga narinig niya kay Ellie.
Dahil ayon dito, hindi pa rin daw siya nakaka-move on hanggang sa mga araw na iyon sa kanyang dating nobyo, na nahuli nitong may karelasyon, kaya't ganun na lamang siya ka-bitter sa mga lalaki, hindi naman ito nagustuhan ni Stephanie at nauwi ang dalawa sa pagtatalo. Tuluyang nasira ang araw ni Stephanie at agad na umalis at nilayasan si Ellie, maya-maya ay nagdesisyon si Stephanie na balikan sa falls at sunduin si Ellie, dahil hindi niya ito matiis at nakonsensya siya sa pag-iwan sa kanyang kaibigan. Samantala, si Ellie na naiwan sa falls, ay biglang nakaramdam na parang may nakatingin sa kanya, mabilis niyang inimpake ang kanyang gamit at nag-text siya kay Stephanie na humihingi ng pasensya sa kanyang mga nabitiwang salita at hiniling sa kanyang kaibigan na magkita sila sa isang 7-Eleven na malapit sa hotel. Gayunpaman, bago pa makalabas si Ellie sa waterfall spot, bigla siyang inatake ng isang misteryosong tao sa likod at pagkatapos ay kinidnap siya. Sa kabilang banda, dumating naman si Stephanie sa lugar na sinasabi ni Ellie, ngunit wala siya roon. Hindi sinasadyang nakita ni Stephanie ang misteryosong lalaking nagpaalis kay Chuchu sa hotel, at nagpakilala ito bilang Michael. Dahil hindi niya mahanap ang kaibigan, tinawagan ni Stephanie si Ellie, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay hinanap niya si Ellie sa waterfalls kung saan niya ito iniwan. Sinundan naman siya ni Michael gamit ang sasakyan nito. Pagdating doon, nagsimulang maghinala si Stephanie kay Michael, pagkatapos ay nagtanong siya kung bakit ito sumunod sa kanya. Sinagot siya ni Michael na gusto lamang siyang tulungan nito na mahanap ang kinaroroonan ni Ellie. Sa kagustuhang mahanap agad ang kanyang kaibigan, hindi na nagtanong pa ng kung ano-ano si Stephanie at tinawagan muli nito si Ellie. May tumunog na cellphone mula sa likod ng mga damo, cellphone ito ni Ellie. Matapos makitang nandoon pa rin ang mga gamit ni Ellie, agad na nag-alala si Stephanie. Agad siyang tumawag sa pulisya upang i-report ang kanyang nawawalang kaibigan. Hindi nagtagal, isang lokal na pulis ang dumating sa kinaroroonan nila matapos nito matanggap ang tawag mula kay Stephanie. Ang pulis ay nagngangalang Calvo at tila kilala nila ni Michael ang isa't isa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Stephanie ang mga pangyayari at nagpakita ito ng larawan ni Ellie. Samantala, tila hindi na nagulat pa si Calvo nang makatanggap ng ulat ng pagkawala ng isang turista sa kanilang lugar. Sinabi nito na maraming kaso na ng mga turistang babae ang nawawala sa lugar nila. Gayunpaman, wala siyang magagawa dahil autorisado lamang siyang ayusin ang sitwasyon sa lugar, habang ang mga kasong kriminal katulad ng pagkawala ng mga tao ay hinahawakan mismo ng Central Police City. Pagkatapos ay sinabihan ni Calvo si Stephanie na pumunta sa istasyon ng pulisya upang opisyal na i-report ang pagkawala ni Ellie at upang maipadala niya ang kanyang mga file sa Central Police para sa follow-up. Si Stephanie naman ay hindi na makapaghintay ng balita mula sa pulis, sinubukan niyang muli na hanapin ang kinaroroonan ni Ellie sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga taga-roon, ngunit ang ipinagtataka niya, lahat ng tanungin niya tungkol sa pagkawala ng kanyang kaibigan ay umaalis at hindi sumasagot, malakas ang pakiramdam niyang ayaw makialam o may tinatago ang mga ito. Habang naglalakad sa nayon, aksidenteng nakasalubong ni Stephanie si Chucho. Nang makita nito si Stephanie, agad na tumakbo si Chucho. Iniwan pa nito ang mga pinamili niya upang mabilis na makaalis. Nang makitang kakaiba ang kinikilos ni Chucho, hinabol ito ni Stephanie. Ngunit tumakbo ito ng napakabilis, kaya nawala ito sa kanyang paningin. Desperado na siya, kaya't nagpas siyang bumalik sa hotel. Nang mga sandaling iyon, hindi pa rin nawawala ang hinala niya tungkol kay Michael, kaya't palihim siyang pumasok sa silid ng lalaki na nagkataong hindi nakalak ang pintuan ng kanyang kwarto. Nang halughugin ni Stephanie ang mga gamit ni Michael, nakita niya ang isang bracelet na kapareho sa suot ni Ellie. Mabilis niyang kinuha ang bracelet at lumabas ng kwarto ni Michael. Agad namang pinuntahan ni Stephanie si Calvo na nakaupo kasama ang isang lalaki. Sinabi niya ang tungkol sa nahanap niyang bracelet ni Ellie sa bag ni Michael, at nakiusap dito na imbestigahan si Michael. Sinubukan naman ni Calvo na pakalmahin si Stephanie na mukhang worried, at sinabing nagsisimula ng mangalap ng ebidensya ang kapulisan tungkol sa pagkawala ni Ellie. Hindi siya nakukontento sa ginagawa ng pulisya, kaya nagpasya si Stephanie na nakawin ang kotse ng may-ari ng hotel para hanapin si Ellie. Hindi sinasadyang nakita niya si Chucho na dumaan sakay ng motorsiklo kaya nagpasya agad siyang sundan nito. Matapos sundan si Chucho ng ilang oras, hindi na alam ni Stephanie kung nasaan siya nang pumasok sa isang saradong lugar sa dulo ng Argentina. Ang lugar ay tila isang patay na lungsod na inabandona ng lahat ng mga naninirahan dito dahil sa pagkasunog ng lugar. Si Stephanie na desperado na, ay agad na pumasok doon at ginalugad ang lugar upang mahanap ang kinaroroonan ni Ellie.
sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita muli niya si Michael na mukhang kainahinala ang mga galaw. Pagkatapos ay hinarap ni Stephanie si Michael at ipinakita nito ang bracelet na ninakaw niya sa bag ni Michael. Itinanggi naman ni Michael na siya ang kidnapper ni Ellie dahil ang bracelet ay pagmamay-ari ng kanyang kasintahan, na si Camila. Sinabi ni Michael na isa rin siyang turista at nawala ang kanyang kasintahan habang sila ay nakabakasyon din sa lugar na ito. Ini-report niya na rin ang pagkawala ni Camila kay Calvo, ngunit walang kaliwanagan tungkol sa pagkawala ni Camila hanggang sa mga oras na iyon. Matapos marinig ang paliwanag ni Michael, mas lalo na dismaya si Stephanie dahil natatakot siyang matulad si Ellie kay Camila na hanggang ngayon ay hindi alam ang kinaroroonan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Stephanie at Michael ang kanilang paghahanap sa abandonadong lugar sa pamamagitan ng hiwalay na paghahanap. Matapos makipaghiwalay kay Stephanie, si Michael ay pinuntahan ni Calvo at ipinaalam dito na nakarating na ang report sa Central Police, ang tungkol sa pagkawala ni Camila at Ellie, at magpapakalat ang mga ito ng tauhan upang hanapin ang kinaroroonan nila. Samantala sa ibang eksena, pagkatapos ng matagal na paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Stephanie ang motor na minamaneho ni Chucho. Nakaparada ito sa harap ng isang lumang gusali na matatagpuan hindi kalayuan sa lugar ng waterfalls. Pumasok si Stephanie sa loob, at nakita niya si Ellie na bihag ni Chucho. Pagkatapos ay sinubukan ni Stephanie na linlangin si Chucho sa pamamagitan ng pag-off ng kanyang generator upang magawa niyang maitakas si Ellie. Dumiretso si Stephanie sa kwarto kung nasaan si Ellie, tinanggal niya ang pagkakatali nito at agad na pinalaya ang kaibigan. Pagkatapos ay tumakas ang dalawa, ngunit hindi nagtagal, napansin ni Chucho ang kanilang pagtakas at agad na hinabol ang dalawa. Nagawa ni Ellie na maparalisa si Chucho sa pamamagitan ng paghampas niya sa ulo nito, ngunit pansamantala lamang ito. Tumayo si Chucho at bumalik sa paghabol sa dalawang babae. Nabuhayan ng loob si Stephanie nang makita ang sasakyan ng pulis mula sa di kalayuan at mabilis ang takbo patungo sa kanila, ngunit sa kabilang banda, naabutan sila ni Chucho at sinubukang hulihin si Ellie. Galit na galit ito dahil nabigo ang plano niyang kidnapin si Ellie, at nang mahuli niya ito, tinulak niya si Ellie dahilan upang bumagsak ito at tumama ang ulo sa bato na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Na-shock at hindi makapaniwala si Stephanie sa nakita, iyak ito ng iyak dahil sa biglaan at hindi inaasahang pagkamatay ng kaibigan. Samantala, bumaba agad si Calvo sa sasakyan at siniguradong ligtas si Chucho. Sinabi ni Calvo kay Stephanie na sumakay sa kanyang sasakyan, at pagkatapos ay ikinulong doon ang dalaga. Doon na-realize ni Stephanie na magkasabwat si Calvo at Chucho sa pagdukot sa kanyang kaibigan. Natagpuan din niya ang passport ni Camila sa kotse ni Calvo. Lumalabas na sina Calvo at Chucho ang gang na kumikidnap sa mga babaeng turistang nagbabakasyon sa lugar na iyon. Hindi nagtagal, dumating si Michael na sinundan pala si Calvo at sa mga sandaling iyon, alam na ni Michael ang modus ng dalawa. Itinutok niya ang hawak na baril kay Calvo matapos malaman ang totoong nangyari. Gayunpaman, sinubukan ni Calvo na makipagkasundo kay Michael kung saan inaalok niya si Camila bilang kapalit ni Stephanie. Si Michael, na halos sumuko na sa pagkawala ng kanyang kasintahan, ay pumayag sa deal, ngunit ang kasunduan ay pandaraya lamang ni Calvo. Nang makahanap ito ng tiyempo, agad niyang binaril si Michael dahilan upang mawalan agad ito ng buhay. Ilang sandali pa, dinala ni Calvo at Chucho si Stephanie sa waterfalls malapit sa hangganan ng Argentina at Paraguay sa pamamagitan ng bangka. Doon, naghihintay ang isang lalaki mula sa Paraguay na katransaksyon ni Calvo. Lumalabas na si Calvo ay nagsasagawa ng human trafficking sa pamamagitan ng pagkuha at pagbenta sa mga babaeng turista na bumibisita sa kanilang lugar. Hindi lang iyon, binantaan din niya ang buong nayon na manahimik tungkol sa krimen. Kaya walang nang ahas na magsalita nang tanungin sila ni Stephanie kung nasaan si Ellie. Si Stephanie, na malapit ng ibenta ni Calvo bilang kapalit ni Ellie, ay sinubukang tumakas kahit nakatali ang mga kamay. Pagkatapos ay inatake niya si Chucho kaya nagawa niyang makalas ang pagkakatali ng kanyang mga kamay. Pagkatapos ay lumangoy siya patungo sa pampang ng ilog. Gayunpaman, nalaman ito ni Calvo, agad na hinabol nito si Stephanie at nakuhang muli ang dalaga. Pagkatapos ay kinaladkad ni Calvo si Stephanie at dinala sa isang matandang lalaki na walang iba kundi ang lalaki mula sa Paraguay na nagbayad ng malaking pera para makuha si Stephanie. Dahil ayaw niyang mapunta sa kamay ng matanda, nagpumilit at nagwala si Stephanie dahilan upang siya ay makatakas muli sa dalawang lalaki. Pagkatapos ay nagpatuloy si Stephanie sa pagtakas, nakakita siya ng isang bahay at doon ay humingi ng tulong. Gayunpaman, nang humingi siya ng tulong,
tumanggi ang lalaki na buksan ang pinto, at mula sa labas ay binaril ito ni Calvo, dahilan upang ang lalaki ay mawalan agad ng buhay. Agad na tumakbo si Stephanie at sinubukang pasukin ang bahay upang magtago sa pagtugis ni Calvo. Ngunit muli ay nahanap siya ni Calvo at kinaladkad palabas. Hindi naman siya sumuko at sinubukan ni Stephanie na labanan si Calvo ng buong lakas, hanggang ang armas ng lalaki ay malaglag sa sahig. Hindi sinayang ni Stephanie ang pagkakataong ito, agad niyang kinuha ang baril at pinaputukan si Calvo. At sa huli, hindi pa ganap na sumisikat ang araw, makikita si Stephanie na paika-ikang naglalakad sa kalye na hangganan ng Argentina at Paraguay, tulala at tila pagod na pagod ito. Maya-maya, isang kotse ang nakita niyang mabilis na humaharurot patungo sa kanya, dahil na trauma na si Stephanie matapos makaranas ng sunod-sunod at nakakatakot na mga kaganapan, kaya't agad siyang kumuha ng isang bato at naghanda para sa pag-atake sa driver ng sasakyang papalapit sa kanya. Ngunit ang kotseng dumating ay isang Paraguayan police car. Agad namang kinuha at niyakap ng isang policewoman si Stephanie, na ng mga sandaling iyon ay gulat at naghi-hysterical na umiiyak dahil sa kanyang naging masamang karanasan. Laking pasasalamat ni Stephanie at sa wakas ay ligtas na siya. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.